Nasa ating pong linya ngayon si Ginoong Arsenio Boy Evangelista, ang Pangulo po ng Volunteers Against Crime and Corruption. Ano ho? Dito pa rin po sa usapin po ng kriminalidad sa mga panahong ito. Ating nakapanayam this morning si Attorney Claire. Sinasabi nga niya na based po on facts at report ng PNP, bumababa ang crime rate. So atin lang po tanungin po si Ginoong Boy Evangelista doon po sa punto ng vis-a-vis the reported index crime, pati po itong mga heinous crime na mga kasama po ang kidnapping, at doon po naman sa reported doon po sa impresyon na nililikha nito sa pangkalahatan po para sa ating bayan. Magandang umaga po, Kaboy. Good morning, Ted, DJ Chach. Greetings of peace, justice, and truth from Volunteers Against Crime and Corruption. Salamat po sa panahong, Kaboy. At ito nga po, muli po tayo nag-uusap tungkol po sa pareho pa ring issue, no? Ito pong kriminalidad. So far ho naman, sir, ang sinasabi po ng PNP sa kanilang press release, maging ang Malacanang, bumababa po naman talaga ang mga kaso ng index crime. Ito mga nangyayari po sa ating kapaligiran, and then ito daw pong mga kidnapping cases naman daw po agad na bibigyan po ng solusyon. Ano po ang inyong munang kabuuang reaksyon doon? Una po, ang VACC ay hindi masyadong acceptable sa amin yung data at yung pronouncement na bumababa ang index crime, non-index crime, focus crime, major crimes, whatever, no? Ito yung mga minsan ang hirap intindihin, no? Yun ang sinasabi po nila, but ang sagot po namin diyan, especially sa kidnapping, bakit po nag-initiate, nag-create ng Special Investigation Task Force Against Kidnapping kung nakita nila na bumababa ang ang index crime, meaning yung major crimes. So nag-create sila, composite po to, NBI, immigration, anti-money laundering, PNP. It is a interagency which is we support. But then the moment mag-create kanyan, naalarma sila, nakita nila may resurgence. Kalimutan muna natin yung mga data na ni-release. Well, yung case solved na sinasabi nila, yung kay Anson K. Liao, we support that. It is a case closed, case solved, but not a case closed. Simply because wala pa nga yung mga masterminds talaga dito, no? Kung sino ba ang nag-utos, kumuha ng kontrata dito doon sa tatlo, no? Especially yung kay David Tan Liao. So yung sinasabi nga nila, no, yung for us kasi it is a big insult pag ang PNP po naglalabas, or even the executive branch naglalabas na magaganitong pronouncement na ang crime rate bumababa. It is a big insult kasi po yung mga biktima, kami, we are still crying, grieving, nasa wait ka, naglalamay ka, then maririnig mo, bumababa ang crime rate. And then, can we feel it? Nararamdaman ba natin ang pagbaba? So, ang panawagan natin sa executive, please bring back to us the trust and confidence, yung peace and order, para maramdaman natin, matranslate nila yung mga datos na sinasabi nila bumababa. Sir Boy, si Chacha po ito. Go ahead. Sir, dito po sa sinasabi ninyo na big insult ito, nararamdaman ba ng tao yan? Yun pong, may nakikita po ba kayong pagkukulang sa law enforcement agencies natin dito sa pagresolba at paghawak ng mga iba't ibang krimen dito po sa bansa? Ay yung yung resolution nila, pag-usapan mo natin itong huli, no, yung kay Anson K. Kami, we recognize, we salute them do sa solution, kung it is a long video presentation last week done by the PNP, talagang very convincing, painstaking, binigyan ng oras, ang ganda ng resolution nila. VACC, salute them, no? But moving backwards, bakit, remember po nyo, yung 14-year-old boy, student from Taguig, na sinasabi rin nila na merong
POI, Persons of Interest, numbering 10 to 15. Tapos, nag-walk away, yung press conference nila sa Malacanang, sinabi nga nila, it was led by SILG, no, na soon it will be resolved. Meron silang POI na 15. But then hanggang ngayon, wala silang update. Nakafocus dito. Saka makita nyo, bakit nakita nila, naramdaman nila, dahil sa ingay ng media, ingay ng NGO, yung resurgence ng index crime, which is KFR, Kidnap for Ransom. Ngayon, iba po, talagang mabigat po itong, si Anson K. As early as 2008, arrested na po yan ng NBI. Imagine 2008, 4 na presidente ang pinagdaanan nitong Anson K. Late part ng kay Gloria, 2008-9 yun Then pumasok si Presidente Pinoy, na doon pa rin siya. Then noong time from Pinoy Duterte, na doon pa rin siya. Active as a negotiator, siya yung operator for high value targets ng mga businessman, mostly Chinese businessman, kasama rin niya sa mga Chinese groups. At nakita naman natin yung cover-up niya, lumabas lately, yung mga photos with mga high-profile politicians, individuals, na nakita natin. Only now, pang-5. So kung maganda ang police intelligence, well-funded yan, dapat yung intelligence fund should be downloaded sa baba. Hindi po downloaded pataas. Hindi. Kasi they have to buy informations. Kailangan nilang bumili ng yung human resources nila, itap nila, buy informations. Yun ang very purpose ng intelligence funds. Imagine 5 high-profile cases involved to, 4 different presidents. Ang pinagdaanan niya, nagbago ng pangalan at panay ang pattern, ang template, napaka-rumal-dumal. Ninarate nga, kaya we salute the PNP, yung huli nila, yung 5 cases na yon fully documented, yung isang victim nila, same pattern with the victim, Anson K, tinapon din dito sa Rodriguez, nalagay sa sako, may ductile tape. Tapos same na kotse ang ginamit. Yung it's a red Kaboy, Ford. Kaboy, I hope you don't mind me interrupting. Medyo Yes. meron lang kaming kalituhan. You've been mentioning the name of Anson K, no? Okay, Anson K. Sorry, David Tan. Yes, sir. Yes. Opo, we're just medyo na-confused kami, no? Okay. Sorry po. Opo. Si Anson K ang victim dito. Yes. Okay. Yes po. Yung David Tan, Yeah. ito ang sabi mo kaninyo, noong pa ito involved sa gantong uri ng karumal-dumal na krimen, right? Tama po. Yes. As early as 2008, he was arrested by NBI somewhere in Pampanga. Mhm. Tapos na-release, nagbago-bago ng pangalan. Then tumakbo ulit siya, yung yung operation niya. Umabot hanggang ngayon, as we speak today, si David Tan Liao, malalim, ibang klase. Na-release maraming photos na lumabas kung saan kasama nga niya yung mga members niya mismo, yung victim, doon sa isang photo. It is a Filipino-Chinese businessman group. At also yung mga photos niya with senators, former, lahat ng personalities, ginawa niyang cover. Even, mayroon siyang photo kay Governor Chavit, sa bahay pa ni Gov yun nagamit niya itong content materials as a tool for getting mga HVT po, yung mga high value targets na kapwa niya nasa inner circle. So, kaya mabigat po ito. Kaya at least, what about yung mga previous, Bakit tumagal to in the span of 2008? So, 4 na presidente, 5 na si BBM, bakit lumaki, nagkaroon ng resurgence? Opo. Bakit ngayon lang po, Manong Ted? Well, anyway, sa ngayon nga po, hawak na ito ng mga pulis. Di po ba kaninyo, Kaboy, right? Itong si David Tan na ito.
Tama po. Opo, At ang opo, ina-expect opo. po namin, yung mastermind po dito, which sinasabi naman nila, coming soon, ma-account nila. Yung case build-up lang nila talaga, pinapalakas lang nila yung case build-up, yung reasonable certainty of conviction, which we fully support. But nag-aantay po tayo. But we have to move backwards, Ted. Yung mga previous victims, parang unsolved, may mga unreported cases, may payoff, pero hindi na hindi na high profile. Kaya nga yung pag nagkaroon ng acceleration, pagtaas, resurgence ang KFR, kidnap for ransom, it is a direct blow po sa ating economy, future economy, and even our security. Tourism will fall. Isa po ang di ba, ang bansa po natin is a tourist oriented driven tourist driven country, revenue nagge-generate na mataas na revenue, and the economy will fall. Yung peace and order, ito po ang ina-expect namin. This is a call for Malacanang na sana naman sa SONA nyo, or now, wag na natin hintayin ng SONA, make a strong pronouncement that is already a policy coming from the President that ang kidnap for ransom is a direct attack on our economy, security, similar sa food security, education, healthcare, infrastructure, mga problema ng mga tao sa OFW. It is a major issue ang public order and safety. Once bumabaksak po yan, magkakaroon ng capital flight, lahat po tayo may tama, magsasuffer. Opo, sige po. Okay, sige. So finally po, Kaboy, kayo ho ba ngayon sa grupo ninyo, may alam ba kayo na live kidnapping case ngayon as we speak? As we speak now, merong pumapasok sa VACC, mga informations, live cases. Ngayon may tinututukan kami, pero i-PM ko, your staff can call me, pero it's a live case, a 28-year-old victim at allegedly, now yung mga sinasabi natin ng VACC previously, it is for the PNP to validate, assess, summarize lahat ng informations na binibigay namin, kasi we can only do much. Wala naman kami talagang police power or wala kaming funds to assess, validate this mga live cases of kidnapping. Kaya nga dapat nga talaga hindi naman kami member ng advisory council ng kunyari sa AKG or even sa mga special investigation task group against kidnapping, but ang DACC po, this is a 28-year-old NGO, non-governmental organization, non-profit. Ang pintuan namin bukas lahat. So far, na-maintain naman namin ang integrity natin when it comes to fighting crime. Kaya po ang pintuan namin laging bukas. Ang daming pumapasok, but then binavalidate din namin. Minsan, mga top officers, I trust them, binibigay for validation. Sinasabi ko, pare, assess nga nyo to, baka merong katotohanan po dito. Sige po. Salamat po na marami, Kaboy, for sharing your thoughts dito po sa isang napaka-importanting isyong ito. Salamat po, sir, sa inyo pong grupo. Thank you. Okay, Manong Ted, DJ Judge, maraming salamat po sa inyo sa opportunity. Si Ginoong Boy Evangelista po ang kasalukuyang pinuno ng Volunteers Against Crime and Corruption. True FM.